Ang sarap sa pakiramdam na dahil sa dami ng pagsubok, paghihirap, pagtitiis ay napagtagumpayan mo ang isang bagay, lalo na pagdating sa pangarap mo sa buhay. Tunghayan natin ang kwento ng isang dalagang itago na lamang natin sa pangalang Laura. Isang kwentong magbibigay aral at inspirasyon sa ating buhay. Pero bago tayo magsimula kaibigan, huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat po. Masayang masaya si Laura dahil sa wakas nakapagtapos na rin siya sa pag-aaral sa kursong kanyang kinuha at labis niya itong pinapasalamatan. Ngunit paano kung ang lahat ng ito ay nawala dahil sa pagsuway sa kagustuhan ng kanyang mga magulang? Hindi gusto ni Laura ang naisipan ng kanyang ama na ipakasal siya sa isang lalaking hindi pa nga niya nakikilala. Kaya naman naisipan ng dalaga na magpakalayo-layo muna. Ngunit dahil sa galit ng kanyang ama, napagpasyahan nitong tanggalin siya at lahat ng pera, sasakyan at tirahan. Kaya naman napagpasyahan ng dalaga na maghanap ng trabaho sa kanyang kursong kinuha. Pero parang kakaiba dahil hindi kasi siya tinatanggap ng kumpanyang pinag-applyan niya. Kaya walang choice kundi magpanggap na mababang tao sa lipunan. Malampasan kaya ng dalaga ang mapagsubok sa buhay. Hanggang kailan kaya ito titiisin? Laura, ihanda mo na ang sarili mo dahil isa sa mga araw na ito ay may pupunta rito para mamanhikan sa'yo. Dad, ano ibig mong sabihin? Laura, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo siyang pakasalan. Nakapagdesisyon na ako. Sabay pasok ng kanyang ama sa loob ng kwarto. Hindi ako papayag sa plano ni Dad sa akin. Kailangan kong makaalis sa pamamahay na ito bago pa dumating ang araw na yun. Ayaw kong pati ang buhay ko ay kontrol ni Dad sa akin. Bahala na, aalis na ako. Kinaumagahan, pumasok na sa trabaho ang kanyang daddy. Samantalang siya naman ay naghahanda ng gamit para makaalis gamit ang regalong sasakyan at ilang perang naipon sa kanyang savings account. Tuloy na ngang umalis ang dalaga at nagpakalayo-layo muna. Samantalang ilang oras ang nakalipas, nagtungo ang katulong sa kanyang kwarto para gisingin ito ngunit wala siya. Hindi siya nakita. Madam, wala ho roon si senyorita sa kwarto niya. Ano? Anong gagawin natin? Pero po may naiwan siyang sobre sa mesa. Paano ang plano ni Mariano sa kanya? Tiyak na magalit yun kapag nalaman na lumaya si Laura. Binasa ng ina ang laman ng sulat. Sorry ma'am, sorry dad, pero hindi pa po ko handa sa mga bagay na ito dahil may pangarap ako sa buhay. Naunawaan ng ina ang sitwasyon ng anak at nalungkot din siya para dito. Pero walang magagawa dahil si Don Mariano ang nagplano ng lahat. Kinahaponan, umuwi na si Don Mariano mula sa opisina. Ibinalita ng asawa ang pag-alis ng anak. Dahil sa pangyayaring iyon, labis ang galit sa kanya dahil sa pagsuway nito sa kanyang plano. Hello? Attorney, makinig ka. Lahat ng bank account ni Laura, ipa-close mo. Yung sasakyang kanyang ginamit ngayon, ipakuha mo. Pati yung kondo, ipasara mo. Iyan ang magiging kabayaran niya sa pagsuway sa akin. Hindi na lamang napagsalita ang attorney sa pahayag ng Don. Habang binabaybay ni Laura ang highway sakay ng kotse patungong kondo, biglang may nag-checkpoint sa kanya at pilit na kinuha ang kanyang sasakyan dahil sa utos ng Don. Wala siyang nagawa kundi iwan na lamang ang sasakyan at nagtaksi na lamang patungo sa kondo. Pero sa labi pa lamang ng gusali ay hindi na siya nakapasok dahil sa utos ng ama. Walang nagawa itong si Laura kundi maghanap ng mamurahing matitirhan para naman makatipid. Pero nagtungo muna ito sa bangko para mag-withdraw ng pera ngunit tila lahat yata sa kanya ay nakaplanado na. Masakit ito para sa kanya. Hindi niya akalain na magawa ito lahat ng kanyang ama. Mabuti na lamang at kahit papaano ay may naitabi siyang pera. Mula sa maliit na apartment na kanyang tinirhan, ngayon maaga siyang nagising para maghanap ng trabaho dahil degree holder naman siya. Lakas loob siyang naniniwala na makahanap pa rin siya ng trabaho. Pero mukhang sa lahat ng malaking kumpanya ang kanyang pinapasukan ay tila umaayaw sa kanya.
Siguro marahil ito sa ginawa ng kanyang ama. Sikat at kilala ang kanyang ama dahil sa mga naipundar na negosyo nito. Pero isa ngayon sa katanungan ni Laura kung bakit pati ang kanyang buhay ay pinapakilaman ng kanyang ama. Pagod at gutom ang kanyang inabot at nagbakasakaling makahanap ng trabaho pero bigo siyang makahanap. Hanggang sa di kalayuan may napansin siyang isang karatula na naghanap bilang isang housemaid. Wala na siyang ibang choice sa mga oras na iyon kundi patulan kahit mababang trabaho. Naisip ni Laura na marahil sa ganitong uri ng trabaho ay hindi na siya mahanap pa ng kanyang ama. Nasa loob na siya ng isang agency para mag-apply sa nasabing trabaho. Hindi naman makapaniwala ang nasabing agency na mag-apply siya bilang isang kasambahay sa kabila ng kanyang kagandahan. Samantalang sa kabilang dako naman, napatawag naman itong si Nathan sa kanyang sekretary kung bakit hindi pa nito nagawang maghanap ng housemaid para sa kanyang bahay. Gusto niya kasing galing sa agency ang katulong para naman sigurado siya na mapagkatiwalaan at walang bahid ng masamang record ang mga ito. Sir, Nathan, sandali lang po. Tatawag lang ako sa agency. Baka naman sakaling may nahanap na silang housemaid para sa'yo. Hindi ba sekretary lagi kong sinasabi sa'yo na hanapan niyo ako ng housemaid pero until now wala pa rin? Hindi naman ako nagkulang sa'yo, hindi ba? Lalo na sa sweldo. Sir, tinatawagan ko na po ang agency and good news po. May nakita na po silang housemaid para sa'yo. Good. Mabuti naman kung ganun. Pakisigurado naman ha na maayos ang maid na yun. Ayoko nang magulo. Samantalang sa agency naman, Miss Laura Salvador. Parang pamilyar yata itong pangalan mo sa akin pero never mind. Masyadong nagmamadali yung taong nagpapahanap sa'yo ng housemaid. Siya nga pala bukas, Miss Salvador. Bumalik ka dito dahil may sundo sa'yo at dadalhin ka na sa malaking mansyon. Naku, maraming salamat po ma'am. Labis ang sayang naramdaman ni Laura. Di bali ng mababang trabaho basta hindi siya matunto ng ama. Kinabukasan, maagang nagpunta si Laura sa agency at nandoon na nga naghintay ang matandang driver na magsundo sa kanya. Tara na iha, hinintay ka na pala sa mansyon. Excited na ang lahat na makita ka, lalo na si boss. O Pedring, mabuti naman at nakauwi ka na. Siya na ba ang magiging housemaid natin sa bahay? O Sita, naku naman iha, kay ganda mo naman. Sigurado ka ba na patulong ang pinapasukan mong trabaho? Bueno, mamaya-maya lang pala. Uwi na rin dito si senyorito. Ilang saglit pa dumating na nga itong si Nathan. Didiretso na sana ito sa kusina pero may narinig siyang taong nag-uusap sa may pintuan. Kaya naman nagtungo siya roon. Good morning Nana Sita. Sino siya? Senyorito. Siya nga pala ang hinintay nating si Laura Salvador, ang magiging housemaid mo. Ganun ba? Pero para namang hindi yata siya katulong sa inaplayan niyang yan. Miss, sigurado ka ba sa pinapasukan mo? Yes sir. Tama po kayo. Papasok po ako bilang isang housemaid. Well, kung yan ang gusto mo. Pero pwede ba magsuot ka ng angkop na damit para sa isang katulong? Madali lang naman ang trabaho mo dito eh. Ihanda mo lamang lahat ng gamit ko, yung mga kailangan ko sa office, yung mga dapat kong isuot. Sige po Sir Nathan. Kinakabahan man itong si Laura ay baka hindi niya magawa ang utos ng amo. Pero lahat ng bagay ay nagagawa niya basta tiwala lang. So Laura, sasamahan ka ni Nanay Sita sa maid's room at pagkatapos ay pakilinis ng room ko. Basahin mo mga instruction ko. Di dapat kung saan mo nakalagay ang mga damit ko, maliwanag ba? Sa loob-loob ng dalaga ay nainis na ito sa lalaki. Masyado itong mayabang. Hindi niya alam na isa siyang top-notcher sa kanyang klase. Pero kailangan niyang ilihim ang kanyang katauhan para mapakita sa kanyang mga magulang na kaya niyang mabuhay sa sarili niyang paraan. Nagtungo na ang dalaga sa roomsmaid at nilagay niya ang kanyang mga gamit. Laura, pagpasensya mo na si Nathan ha. Pero mabait naman siya. Pero nitong nakaraang mga buwan lamang ay biglang nagsungit. Ayos lang yung Nanay Sita. Ang mahalaga sa akin ngayon ay makahanap ng trabaho. Iha, maitanong ko lang sa'yo.
Wala ka na bang magulang? Meron naman ho, Nanay Sita. Pero mga matanda na sila at kailangan ko ring tumulong sa kanila. Pagsinungaling pa ng dalaga sa matanda. O siya, tara na. Ituturo ko sa iyo ang kwarto ni Nathan para naman makita mo at ma-familiarize mo ang mga gamit niya. Nagtungo na kami sa kwarto ni Boss. Ang lawak ng kwarto. Namimiss ko tuloy ang kwarto ko. Siya nga pala, Laura. Ihiwalay mo nga pala yung mga gamit niya na pang office, pang jogging at pang bahay. At saka yung mga papers niya. Pakiayos na lang din, okay? At bababa muna ako sa silong para ayusin lahat ng mga bagay. Sige, Nanay Sita. Maraming salamat po. Pagbaba ni Nanay Sita, nakasalubong niya itong si Beatrice, ang girlfriend nitong si Nathan. Sita, naran ba si Nathan? Laking gulat naman itong si Nanay Sita dahil sa walang galang na pagtatanong ng babae. Bakit po? Hindi niyo ba siya tinawagan? Aba, at pinusupo ka pa? Nakalimutan mo bang girlfriend ako ng boss mo? At anytime, pwede kitang isumbong at mawalan ka pa ng trabaho. Umalis ka nga sa harapan ko. Hintay ko lang siya rito. Nasanay na itong si Nanay Sita sa talas ng dila nitong si Beatrice. Pero bago ito nagtungo sa sala ay dumiretso muna ito sa kwarto ng nobyo. Laking gulat niya dahil may babaeng naroon sa kwarto. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto ng nobyo ko? Ako po ba ang kinakausap mo? Sino pa ba? Siyempre ikaw. At pwede ba? Tawagan mo kong ma'am? Bakit ko kayo tatawaging ma'am? Hindi ko nga kakilala eh. At saka kasal na ba kayo ng boss ko? Samantalang narinig naman itong si Nanay Sita ang pag-uusap ng dalawa mula sa loob. Masayang matanda dahil sa wakas ay may nakahanap na itong katapat ang malditang girlfriend ni Nathan. Kaya naman lumabas na itong si Laura sa kwarto, samantalang naiwan naman sa loob itong si Beatrice. Nagkasalubong sina Sita at Laura. Iha, narinig ko mula rito ang pag-uusap yung dalawa. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Nanay, hindi ako matakot sa kanya. Hindi ko siya uurungan. Alam mo Laura, sa lahat ng katulong dito, ikaw lang ang may lakas loob para kalabanin siya. Bigla namang kinabahan itong si Laura. Baka nga tuluyang magsumbong ang babaeng iyon sa kanyang boss. Ilang minuto ang nakalipas, nagkita na nga ang magkasintahan. Babe, Nathan, na miss you. Mabuti naman at nakauwi ka na. Alam mo kanina, sinagot-sagot ako ng bago mong maid. Bakit naman Beatrice? Ewan ko sa kanya Nathan. Bigla niya ako sinagawan, wala naman akong ginawang masama sa kanya. Pwede ba siyang tawagin at humingi ng sorry sa akin? Okay, sige. Sadali lang. Laura? 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 Halika nga dito. Bakit po Sir Nathan? Ano itong nabalitaan ko na sinigawan mo raw ang fiancé ko? No sir, I'll never do that. I have right to answer the question. So, pati ba ako ngayon sinusuway mo? Marunong ka pa? Kabago-bago pa lang dito ha. Pasensya na po sir. Sa mga nasabi ko pero hindi ko po magawa mag-sorry sa kanya dahil siya naman po talaga ang sumigaw sa akin. Excuse me sir, I have many things to do. Hindi na lamang napansin ni Laura na bigla siya napa-English sa harapan ng Magnobia. Kaya bigla na lamang siyang umalis at nagtungo sa kwarto dahil tila lumabas ang kanyang ego at kailangan nitong pigilan at hindi magpadaig sa babaeng iyon. Matapos ng buong araw, gumagawa pa rin ng mga paperworks itong si Nathan sa loob ng library. Dahil doon, hindi makatulog si Laura dahil siya ang natasang mag-ayos ng mga ito matapos ng gawain ng amo. Sir, pwede ba akong matulog? Nantok na kasi ako eh. Sige, diyan ka na lang matulog. Hintayin mo itong ginagawa ko. Nagpatuloy ang binata sa kanyang trabaho pero hindi niya rin nakayanan ng antok kaya pumasok na rin ito sa kanyang kwarto para matulog. At naiwan si Laura sa library habang nakatulog. Ngunit nagising ito dahil nangawit na rin ang kanyang braso. Naku naman no, nakakainis talaga ang lalaking iyon. Hindi man lang ako ginising sa ganun ay makalipat ako sa kwarto. Ay nako, ganun talaga Laura kapag masukan ka. Ikaw kasi prinsesa ka sa bahay pero narito ka ngayon. Saad naman niya sa kanyang isip. Bago ito nagtungo sa maid's room, inayos niya muna ang lahat ng papers ni Nathan para dalhin ito sa office kinabukasan. Mabilis naman niyang itong nagawa dahil sanay na sanay siya sa ganitong trabaho. Halos magkatulad kasi ang kanilang kurso.
Kaya naman dumiretso na ito sa kanyang kwarto. Kinabukasan maagang nagising ang dalaga kahit na napuyat ito kagabi. Good morning Nanay Sita. O Laura, ang aaga mo naman yata ngayon ah. Oo nga Nanay Sita. Alas 3 na ako nakatulog kagabi pero kailangan talaga. Kailangan natin gumising ng maaga. Ay naku Iha, masanay ka na sa routine ng amo mo. Pero mag-relax ka muna ngayon dahil linggo ngayon at wala ka masyadong gagawin. Pero mabuti naman at naunahan mo siyang magpunta rito sa kusina. Paniguradong sigawan ka nun. Pero Laura, kapag lumabas siya mula sa kwarto para maligo, pakihanda na lang yung mga kasuotan niya dahil magsimba siya ngayon. Ganun ba Nanay Sita? Biruin mo naman magsimba ang lalaki ngayon. Dapat niya isama yung girlfriend niyang masama rin ang ugali. Maya-maya pa biglang nag-ring ang phone nitong si Laura. Isang hindi kilalang numero ang tumawag. Hello, sino to? Anak, ang mami mo to. Kumusta ka na? Nasaan ka ngayon? Namiss na kita. Laking gulat naman itong si Laura at napatawag sa kanya ang kanyang ina. Nanay Sita, excuse me lang ha. Pupunta muna ako sa kwarto. Tumawag kasi ang nanay ko mula sa probinsya. Baka masadya sa akin. Sige Laura, pagkatapos siya mag-usap ay bumalik ka dito ha. Baka gising na itong si Nathan at hanapin ka pa sa akin. Mariano, hindi ka ba naawa sa anak natin kung anong kalagayan niya ngayon? Alam ko naman talaga na tinanggalan mo siya ng mana sa lahat ng account niya. Grace, gusto niyang suwayin ang mga plano ko sa buhay kaya para lang yun sa kanya. Now, sino nga nagdurusa? Ako ba? Huwag kang mag-alala dahil ma-realize din ang anak natin at naging tama ang desisyon ko. Wala ka talagang puso Mariano sa anak natin. Grace, huwag kang magsalita ng ganyan. Para kay Laura, alam ko naman na matalino siya eh. Anong saysay ng kanyang pagtatapos sa pag-aaral kung hindi niya gamitin? Mariano, paano niya magamit iyon? Samantalang lahat ng malaking kumpanya ay nakaban sa kanya. Grace, ginawa ko yun para kapag wala na siyang choice ay babalik siya sa atin. Kaya naman sa mga oras na iyon tinawagan ng ina ang dalaga. Mabuti at hindi nga nagawang nagpalit ng number itong si Laura. Hello Mami? Ayos lang naman po ako dito. Gusto kong ipakita kay Dad na kaya kong mabuhay kahit walang kayamanan niya. Sige ma'am, ibababa ko na ito dahil may gagawin pa ako. Sige Laura, basta ha, kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Sige ma'am, maraming salamat po. Binaba ni Laura ang phone at muli nang bumalik sa kusina kung saan niya iniwan itong si Nanay Sita. Kasalukuyan silang kumakain ng agahan nang biglang narinig ang telepono sa kusina. Kaya naman sinagot ito ni Nanay Sita. Hello sir, good morning po. Nanay Sita, pakisabi naman kay Laura na umakyat dito sa kwarto ko dahil may papayos ako sa kanya. Kaya naman nang matapos kumain ang dalaga ay nagtungo na ito sa kwarto ng amo. Good morning sir, pinapatawag daw po ako. Napatitig na lamang itong si Laura dahil naka-boxer short lamang itong si Nathan. Pwede bang pakihanda naman ng damit ko? Pagkatapos mo magayos, pwede bang lumabas ka na? Sige po sir. Nainis itong si Laura dahil kahit mismong brief lang niya ay di pa niya kayang kunin. Matapos niyang inihanda ang kailangan ng lalaki ay lumabas na ito ng kwarto. Ngunit may biglang tumawag sa telepono kaya naman sinagot niya ito ng may paggalang. Hello, good morning. May I know who's on the line? Hoy, malditang babae ka. Bakit ikaw nakasagot ng phone? Pwede ba? Pakibigyan mo sa kanya ang telepono? Nako, I'm sorry. Di ko alam kung nasaan siya ngayon. Pero ang sabi niya ay maliligo daw siya sa bathroom. Malambing na pagkasabi ni Laura dahilan para magalit lalo itong si Beatrice sa kabilang linya. Ang landi mo talaga. Tingnan natin sa oras na magkita tayo. Siguraduhin ko sa iyo na magsisisi ka sa ginawa mo. Biglang nagpintig ang tenga nitong si Laura sa kausap nito sa kabilang linya. Sa buong buhay niya ay wala pa siyang nilandi dahil wala naman siyang naging boyfriend. Alam mo Beatrice, magdahan-dahan ka sa panalita mo ha. You don't know who I am. Who knows, maybe one of these days ay iwan ka rin ng boyfriend mo. Subukan mo magsubong ulit sa boyfriend mo at siguraduhin ko mapapahiya ka lang. Pananakot pa ni Laura sa babaeng kausap
sabay binaba nito ang telepono bago lumabas sa silid ni Nathan. Matapos maligo ng binata ay agad itong kinuha ang inihandang damit sa kanya. Napangiti na lamang siya dahil kahit papaano ay may silbi pa rin pala ang babaeng katulong. Samantalang tinulungan naman ni Laura itong si Nanay Sita para maghanda ng pagkain para sa amo. "Good morning, Nanay Sita." Bati ni Nathan sa matanda, pero hindi naman niya binati itong si Laura na kasalukuyan namang nakaharap sa kanya. "Iho, kumain ka na. Masarap itong pagkain hinanda namin ni Laura." "Siya nga pala, Nanay Sita. Mamaya kapag matapos na kami magsimba, samahan niyo ako magpunta sa hacienda. Namimiss ko na kasi si Dad at Mom. Ilang buwan na rin kasong hindi nakadalaw sa kanila." Nathan, ako lang ba o kasama natin si Laura?" "Ikaw ang bahala, Nay." Matapos kumain ng binata ay nagpaalam na ito para magsimba. "Laura, maghanda ka na rin. Sama tayo mamaya sa asyenda nila ni Nathan." Nanay Sita, maganda ba roon?" "Oo naman. Doon kasi nanggagaling ang pagkain dito sa mansyon." Naging masaya naman itong si Laura dahil isa ito sa mga gusto niyang adventure. Ilang oras ang nakalipas, nakauwi na nga ang binata at inihanda ni Laura ang mga gamit ng amo. Inakala nila na tatlo lamang silang magtungo roon pero makakasama pala nila si Beatrice. Ngumiti lamang itong si Laura, tila parang walang nangyari matapos nilang magsagutan sa phone. Nakasuot naman ito, nakasuotang pang mall ang babae, samantalang hacienda naman ang kanilang pupuntahan. Hindi na lamang nagsalita pa itong si Laura para wala nang masabi pa ang babae. Tahimik lamang sila Sita at Laura sa likuran, samantalang si Nathan naman ang siyang nagmamaneho ng sasakyan habang katabi ito si Beatrice. "Honey, hindi mo sinasabi sa akin na may asyenda pala kayo." "Han, oo meron pala. Pero hindi ko na lamang sinasabi sa iyo dahil minsan na lang ako pupunta roon eh." Matapos ng mahabang biyahe ay nakarating na sila roon. Sa isa silang binati ng mga taga roon, masaya sila. Lahat maliban na lamang kay Beatrice dahil sa kanyang kasuotan na pang mall at sa haba ng suot nitong takong. Hindi kasi sukat akalain ni Beatrice na maputik at maraming damo sa daan. Hindi nababagay ang kanyang suot para itapak ito sa lupa. "Laura, will you please hold my bag for a while?" "Pakisuyo ka muna sa akin, Beatrice, bago ko gawin ito." "Wag na pala. Baka mawala pa itong mga alahas ko sa loob ng bag. Hindi pa naman napagkatiwalaan yung pagmumukha mo." Saad naman ni Beatrice sa dalaga. Kinausap naman ni Nathan ng ilang mga tauhan, samantalang nasa ilalim naman ng puno ng mangga itong si Beatrice habang naghanda naman ng pagkain itong sina Sita at Laura. Masayang lahat habang nagsalusalong kumain sa ilalim ng mangga kasama ng ilang mga taga roon. Maliban lamang kay Beatrice na parang nandidiri na makasabay sa pagkain ang mga tauhan sa asyenda. Gabi nang makauwi sa syudad ang mga ito. Hinatid naman ni Nathan ang nobya sa kanilang bahay. Matapos hinatid ang nobya, muli na itong bumalik at nagtungo sa kanyang library para makita ang mga dokumento na ginawa niya noong nakaraang gabi. Bigla na lamang siyang napasigaw dahil sa naging ayos ng kanyang mga dokumento. "Laura, halika nga dito." Ano po yun, sir?" "Laura, nilagyan ko ng guide ang mga dokumento para may masundan ka pero bakit naiba mo?" "Hindi naman po, sir. Try niyo pong basahin mula sa unahan at sabihin mo sa akin kung nagkamali ako." "Huwag mo kang turuan, Laura. Wala kang alam dahil katulong ka lang dito. Wala kang pinag-aralan." Umalis na lamang itong si Laura. Ang sakit ng mga salitang kanyang narinig mula sa binata. Parang gusto niyang mag-quit sa kanyang trabaho. Hindi nito alam na 5 taon ang kanyang ginugol sa pag-aaral sa kolehiyo matapos lang ang kanyang kurso. Pero dahil sa kanyang mga magulang ay natatago ngayon ito. Pero pinagsalitaan siya ng ganun-ganun lang. Gusto ko rin itong sigawan dahil sa talas na kanyang dila pero iniisip ko ang aking kapakanan. "Pasensya na po, sir, kung mali ang nagawa ko pero subukan niyo muling basahin mula sa umpisa." Hindi matukoy ni Nathan kung bakit sa lahat ng kanyang sinasabi ay may palusot itong si Laura. Parang may pinag-aralan ito. Napagtanto niyang maayos at organized pala ang ginawa ni Laura, lalo na sa kanyang mga dokumento. Bumaba na itong si Nathan sa kusina para kumain
at pagkatapos ay nagtungo na ito sa opisina. Muling bumalik naman sa kwarto ng binata itong si Laura para muling ayusin ang mga gamit ng amo. Ganito araw-araw ang routine ni Laura sa mansyon. Biglang tumunog ang phone sa loob ng kwarto ng binata. Hello, good morning. Who's on the line? Laura, si Nathan to. O bakit sir? Bakit po kayo napatawag? Laura, matapos mong linisan ang kwarto ko, linisan mo rin pati ang guest room dahil diyan matutulog si Beatrice mamayang gabi. Labis naman ang patataka ng dalaga kung bakit sa guest room ito pinapatulog ng binata samantalang magkasintahan naman sila. Kaya naman, napatanong siya kay Nanay Sita. Ay naku iha, alam mo kahit na magkasintahan sila pero ayaw ni Nathan na magkasama silang dalawa sa kwarto matulog kasi ang gusto niya ay magkasal muna silang dalawa. Ganun ba ang gusto niya Nathan? Hindi ba matagal silang magkasintahan sa balitang iyon? Bakit ayaw pang pakasalan? Hindi ko alam Laura kung ano ang plano ni Nathan sa kanya. O bakit parang interesado kaya tang malaman na yun Laura? Wala naman Nay. Medyo curious lang ako. Dahil alam mo naman, matagal na sila magkasintahan hindi ba? Ilang minuto ang nakalipas, may sasakyang dumating. Akala nila ito si Nathan pero ang malditang babae pala ang dumating. Sita, ay ka nga dito? Bulag ka ba? Nakita mo naman di ba na marami akong gamit? Ayaw pa akong tulungan? Bilis! Kunin mo ito, sige na. Ang bagal mo talaga, matanda ka. Nay, wait, ako na po ang lapit sa kanya. Saan naman itong si Laura? Oh, Laura, mabuti naman at ikaw ang lumapit sa akin. Bilis, kunin mo ito. Teka nga lang Beatrice, nag-usap nga tayo. Alam kong kaunti lang naman itong gamit mo at kaya mo nang dalhin. At saka huwag mong sigawan itong si Nanay Sita. Baka makarma ka niyan. Matanda na sinisigawan mo. Oy, pwede ba Laura? Katulong ka lang dito, muchacha. Beatrice, oo, katulong nga lang kami dito. Pero may karapatan din kami bilang isang tao. Wala kang karapatan para sigawan kami dahil hindi ka naman nagpapasahod sa amin. Laura, oo, hindi nga ako nagpapasahod sa inyo pero ako naman ang magiging fiancé ni Nathan. At kapag kasal na kami, siguraduhin kong patanggalin kita sa trabaho mo. Okay, then we will say if could be happen. Lalo tuloy na inis itong si Beatrice sa naging ugali ni Laura sa kanya. May araw ka na sa akin Laura at titiyakin ko na mapalayas kita sa mansyon. Samantalang sa office naman, nakipag-usap itong si Nathan sa kanyang kaibigang detective para imbestigahan ang kanyang katulong na si Laura. Napansin kasi nitong hindi ordinaryong katulong ang dalaga. Bro Nathan, ano ba talaga ang tunay na pangalan ng katulong mo? Binigay naman ng binata ang personal na impormasyon nitong si Laura para agad nilang matukoy kung sino at ano ang katayuan nito sa buhay. So, siya pala si Laura Salvador. Maganda siya ha? Bro, hindi bagay sa kanya maging katulong. Pero don't worry, 2 days after, malaman natin kung sino talaga siya. Maraming salamat bro, maasahan ka talaga. Ay nako, ikaw pa talaga Nathan ha. Sa tagal ba natin ng kaibigan at klase? O siya nga pala, nabalitaan ko na kayo na pala na Beatrice, yung magandang kaklase natin na pinagpantasyahan na makalaki doon sa campus. O bro, kami na nga. Wow, ang swerte mo naman sa kanya bro. Kailan nakasal? Hindi ko ba alam bro. Sa ngayon kasi ay negosyo muna ang priority ko. Matapos ng meeting na schedule ni Nathan ay maaga itong umuwi dahil alam niyang pupunta sa mansyon ang nobya. Pagpasok pa lamang sa sala ay nakita niya itong si Beatrice na nakaupo. Tila namumula ang kanyang mata. O bakit Han? What's wrong? Nathan, inaway na naman ako nitong si Laura. Inutusan ko lang siya naman na bitbitin yung mga gamit ko pero nagalit siya sa akin. Kailangan mo nang palisin ang babaeng iyan bago pa mamayari sa akin masama. Laura, pumarito ka nga. Ano na naman to? Hindi mo ba talaga tatigilan ito si Beatrice? Sumusobra ka na. Sir, pasensya na po kayo. Siya nga po itong sumisigaw eh. Sinigawan niya si Nanay Sita. Wala naman itong ginawa sa kanya. Sir, alam niyo, pwede naman kaming utusan eh. Dahil katulong kami dito sa bahay. Pero sinabi namin siya na huwag niyang sigawan si Nanay Sita. Look Laura,
Kung hindi naman masama ang inutos ni fiancé ko, ay gawin mo na. Warning ka na, Laura, ha? Isang pagkakamali mo lang. Wala akong pakialam. Maaaring paalis na kita sa mansyon na ito. Huwag naman po, sir. Kailangan ko itong trabahong ito. Then, sumunod ka sa utos. Okay po, masusunod. Hindi na lamang nakapagsalita itong si Laura, samantalang nakangiti naman itong si Beatrice habang sinisermonan ang dalaga. Kinabukasan, maaga sanang pumasok itong si Nathan sa opisina. Ngunit nakalimutan niyang isuot ang isang mamahaling relo, kaya naman hinanap niya ito kay Laura. Laura, nasaan yung relo ko? Hindi pwedeng mawala yun dahil yun ang ginagamit ko sa trabaho. Pero sir, nilagay ko na lahat, pati yung relo at gamit mo. Oo, nasana. At nagmadali ako. Hindi ko po alam, sir. Basta dito ko lang yung nilagay. Laura, alam mo bang mamahal na yun? Kulang pa ang nagiging sahod mo bilang pambayad sa relo ko. Hanapin mo. Baka nahulog lang dyan sa tabi. Bigla namang pumasok itong si Beatrice. Honey, what's wrong? Ay nako, nawala yung relo ko. Hindi ko alam kung saan yun napunta. Honey, bakit hindi natin lugugin ang mga bag na katulong? Baka naman isa sa kanila ang natatago nito. Tinawagan sa isa ang mga katulong, lalo na si Nanay Sita, pero wala silang natagpuan. Honey, yang si Laura. Baka naman nasa kanya. Excuse me, aanin ko ang relo na pang lalaki. Siyempre, isa kang katulong, hindi ba? Mahirap at alam kong kailangan mo ng pera. Excuse me, hindi ako katulad ng inisip mo. Laura, kung ganun hindi, bakit ayaw mong pabuksan yung bag mo? Para naman malaman natin ang totoo. Okay, sige. Wala akong problema dyan, buksan nyo. Binuksan ni Laura ang kanyang bag at nakita ni Nathan ang nasa loob nito. Ano ito, Laura? Hindi ba ito yung relo ko na tinatago mo? Sinasabi ko na nga ba hindi ka rin mapagkatiwalaan. Pero sir, hindi ko po kinuha yung relo mo. Hindi ko alam kung sino ang naglagay dyan sa bag ko. Ay naku, Laura. Nagmaang-maangan ka pa? Ikaw lang naman itong laging pumapasok sa kwarto ko. Pero sir, maniwala kayo sa akin. Hindi ako ang kumuha ng relo mo. Please, Laura. Para hindi kita pakulong. Pwede ba? Umalis ka na lang sa mansyon. Sa kabilang banda naman, hindi masukat ang sayang naramdaman ni Beatrice sa nangyari kay Laura. Siya kasi ang nagpakana kung bakit nasa loob ng bag ni Laura ang relo. Masakit naman ito para kay Laura dahil pinagbibintangan siyang gumawa nito. Iha, alam kong hindi ikaw ang may gawa nun. Marahil may ibang tao ang gumawa nun at nakapasok sa kwarto natin. Nanay Sita, alam ko kung sino ang gumawa nun. Si Beatrice. Siya lang naman ang ayaw sa akin sa mansyon eh. Pero paano ka na ngayon, Laura? Hindi ko alam, Nay. Siguro uuwi mo na ako sa aming bahay. Bigla niya niyakap ang matanda. Hayaan mo na. Nay, babalik din ako dito balang araw para makita ka. Salamat nga pala, Nay, sa lahat ng nagawa mo sa akin. Sa malaking tulong mong nagawa sa akin, Nay. Wala yun, Iha. Sino ba naman na magtutulungan kundi tayo mahirap din? Ito na ba ang katapusan ko? Ito na ba ang resulta ng pinili kong landas? Gusto ko muna umuwi sa mansyon namin. Namiss ko na si Dad at Mom. Iha, mag-ingat ka ha. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Maraming salamat, Nanay Sita. Sumakay na itong si Laura ng taxi. Habang nasa loob ng taxi, iniisip ni Laura kung papayag na lamang siya sa kagustuhan ng ama na magpakasal sa lalaking pinagkasundo sa kanya. Babalikan ko kayo dito. Lahat ng mga taong sinaktan ako, lalo ko na Beatrice at Nathan. Sa haba ng biyahe ay nakarating na rin ito sa mansyon. Laking gulat naman ng kanyang ina dahil sa pagbabalik ng kanyang anak. Laura, my dear, mabuti naman at nakauwi ka na. I miss you. Laura, tingnan mo ang sarili mo. Ang payat mo na. Namutla ka pa. Ma'am,
Pwede bang mamaya tayo mag-usap? I need to rest. Sige anak, mamaya na lang kapag gumising ka na. Nagtungo na itong si Laura sa kanyang kwarto. Malawak, mabango, malambot at labis niya itong na-miss. Nakatulog itong si Laura buong maghapon sa kanyang kwarto dahil siguro sa hindi sapat ang kanyang tulog sa mansyon nitong si Nathan. Hapon na noon, kumatok sa pinto ang katulong. Senyorita Laura, kakain na po. Hinihintay ka na ng dad at mamo sa kusina. Sige yaya, susunod na ako. Ang sarap sa pakiramdam ni Laura dahil nakapagpahinga ang kanyang katawan. Hello dad. Laura, welcome home. Sinasabi ko na nga ba na babalik ka rin? Tingnan mo ang ginagawa mo sa sarili mo. Ang payat mo na. Anyway, let's talk about this matapos natin kumain. Sige dad, mamaya na lang. Samantalang matapos naman pinalayas ni Nathan itong si Laura, naging tahimik na tuloy ang mansyon. Lagi niyang hinahanap ang kakulitan ng dalaga na wala sa kanyang nobya. Nagdalawang isip itong si Nathan kung si Laura ba talaga ang may gawa ng pagkawala ng kanyang relo. Naisipan niyang balikan ang kuha ng CCTV camera para malaman kung sino talaga ang may kasalanan. Sa ilang oras na pag-review sa camera, sa wakas nalaman niya kung sino talaga ang may gawa nito. Walang iba kundi si Beatrice. Pumasok ito sa kwarto ng binata at dumiretso sa housemaid room. Hindi makapaniwala itong si Nathan kung bakit nagawa ito ni Beatrice. Samantalang tumawag naman ang kaibigang detective nitong si Nathan. Hello bro, kumusta? Kumusta naman na trabaho ko sa'yo? Nathan, may nakalap na akong balita sa babaeng si Laura Salvador. Oo, galing talaga siya sa mahirap na pamilya at hindi naman lang makatuntong sa high school. Ganun ba bro? Pero bakit marunong siya ma-English? Di ko alam bro, pero malay natin. Marunong talaga siyang mag-English pero bihira lang ganung mga bagay. Guys. Okay bro, maraming salamat sa balita mo sa akin. Naguguluhan itong si Nathan kung pabalikin niya itong si Laura sa mansyon dahil alam niya ang katotohanan kung sino talaga ang may pakana na pagkawala ng kanyang relo. Sa kabilang dako naman tinawagan niya itong si Beatrice tungkol sa kanyang natuklasan. Hi honey. Anong nangyari? Bakit napatawag ka? May lakad ba tayo ngayon? Beatrice, sabihin mo nga sa akin ang katotohanan. Si Laura ba talaga ang gumawa nun o ikaw? Nathan, ano ibig mong sabihin? Beatrice, chinay ko ang kamera at alam ko kung sino ang may gawa nun. Nathan, kaya ko naman nagawa yun dahil masyado ng papapel ang babaeng iyon. Isa lang siyang housemaid pero umasta parang mataas pa sa atin. I'm sorry Nathan. Nagawa ko lang naman yun dahil gusto kong wala siya sa mansyon. Masyado na siyang pahirap sa akin. Beatrice, may paraan naman para mapalas si Laura sa atin pero hindi sa ganung paraan. Beatrice, simula ngayon, pwede ba? Huwag ka muna magpunta rito sa mansyon. Gusto ko muna mapag-isa. Pero Nathan, huwag mo naman gawin to sa akin Alam mo naman na ikaw lang ang buhay ko Matapos nalaman ni Nathan ang katotohanan kung sino talaga ang may kasalanan, narealize ng binata na mas kailangan niya itong si Laura bilang housemaid sa bahay kaysa sa kanyang girlfriend, laging sani ng pag-aaway. Kaya nga sinasabihan niya ito na huwag mo nang magtungo sa mansyon para muling niyang pabalikin itong si Laura. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya na nakontak itong si Laura. Nay Sita. Sir, ano po yun? Nay, naikwento ba sa'yo ni Laura kung saan siya nakatira? Hindi po sir. Basta ang sabi niya sa akin ay uwi raw siya ng probinsya sa mga magulang niya. Bakit sir? Ano nangyari? Nay, nagkamali ako sa naging desisyon ko. Hindi pala si Laura kumuha ng relo ko, hindi si Beatrice ang may pakana ng lahat. Sinasabi ko na nga ba sir ang malitang iyon pala may pakana? Sir, baka naman po sa resume ni Laura. Doon po natin nakita kung taga-saan siya. Oo, pinapahanap ko ng address niya pero ayon sa detective ko ay wala na sila doon. Ilang taon na. Kung ganoon sir, saan siya nakatira? Marahil siguro nasa syudad siya ngayon.
at naghanap siya ng bagong trabaho. Sana lang Nanay Sita. Gusto ko siyang makita at humingi sa kanyang sorry dahil sa mga kasalanan ko sa kanya. Samantalang sa mansyon naman ng mga Salvador, kausap ni Laura ang kanyang daddy patungkol sa plano nitong pagpapakasal sa lalaking si David Anderson. Dad, sige. Ikaw na ang nagwagi. Wala na akong ibang choice. Gusto ko makipagkita sa lalaking iyon na gusto mong ipagkasundo sa akin. Marami na akong naranasan sa labas ng mansyon na ito. Mga bagay na masakit, mahirap at nakalungkot na pangyayari. Marahil nga, ito na siguro ang aking tunay na mundo, ang pagpakasal sa lalaking hindi ko pa nakilala. Anak, Laura, alam mo kasi, wala namang ibang tagapagmana ng negosyo natin, hindi ba? Kundi ikaw lang. Pero bago pa ako mawala sa mundong ito, gusto kong mas maging maunlad ang kumpanya. Kaya naisipan kong ipakasal ka kay David Anderson. It's good enough para sa'yo. Dad, ikaw ang bahala kung ano man ang makabuti sa kumpanya. Mabuti naman anak kung naunawaan mo ito. Maybe next week, pwede na kayo magkita ni David. Sa ngayon, just feel free and relax para naman makabawi ka. Tingnan mo nga naman ang sarili mo. You look haggard. Siya nga pala, kung gusto mo ulit gamitin yung sasakyan mo, sagrahe lang. At tinik na nawala sa'yo noon. Ilang buwan na nakalipas ay babalik sa'yo yan. Samantalang, ginawa naman ni Nathan ang lahat upang muling makita itong si Laura. Pero mukhang naglaho ito na parang bula. Hindi naman makapaniwala itong si Beatrice sa ginawa ni Nathan sa kanya at kailangan pa nito ng space sa pagitan nilang dalawa. Hindi niya kayang mawala si Nathan dahil mahal na mahal niya ito. Kailangan niyang gumawa ng paraan para muling bumalik ang tiwala sa kanya ng nobyo. Samantalang kasalukuyang nasa office naman itong si Nathan. Tumawag sa kanya ang sekretary na meron itong meeting schedule sa isang kumpanyang gusto magbigay ng 10% share sa kumpanya. Samantalang hindi naman ito pinilampas pa ni Nathan dahil isa itong malaking opportunity para sa kanya. Sekretary, nasaan at kailan ang meeting namin? Sir, ayon po kay Mr. Mariano Salvador, kahit lang po doon sa bahay nila. Hindi naman daw po kailangan ng sosyal na lugar para magkita. Sige sekretary, kasabi naman sa kanya na pupunta ako bukas sa bahay nila. Tila pamilyar ni Nathan ang naturang apelyido pero iniisip na lamang niya na wala silang kaugnayan sa dati niyang katulong. Nakarating na nga itong si Nathan sa mansyon ni Mariano. Hindi siya makapaniwala kung gaano kalaki ng mansyon na mas kayang higitan pa ang kanyang mansyon. Hello Mr. Mariano Salvador, I'm Nathan Samonte. Labis po akong natutuwa dahil ako po ang napili niyo bilang business partner. Alam mo kasi Mr. Nathan, marami akong nabalitaan na magaling ka raw pagdating sa pagpapalago ng negosyo. Kaya naisipan ko na makipag-partnership sa iyo. Ganoon naman talaga hindi ba ang mindset ng isang businessman kung paano lalago ang negosyo? Yes, that's right Mr. Salvador. Pares tayo ng mindset sa buhay. Pero actually, hindi naman talaga ako ang magiging partner mo sa negosyo, kundi yung anak ko. Kung hindi mo matatanong, magaling siya. Lalo na sa mga situation kung paano mapaunlad at kung paano ayusin ang gusot. That's good Mr. Mariano. Kailangan ko ng kanyang klaseng matinding mindset partner. So, where is he? Para naman ngayon ay makilala ko na siya. Well Mr. Samonte, sa ngayon kasi kailangan niya munang mag-relax ng ilang araw. But after that, pupuntahin ko siya sa kumpanya mo. Okay? Umalis na itong si Nathan. Labis naman ang kanyang saya dahil sa wakas may nagka-interesado na maka-business partner siya. Samantalang mula naman sa ilang araw na pagbabakasyon itong si Laura, kinausap siya ng ama tungkol sa partnership nito sa Samonte Group of Company at siya ang magiging representative ng kumpanyang iyon. Hindi naman ito tinanggihan ng dalaga ang kagustuhan ng ama. Nagbabakasakali siyang sana hindi na matuloy ang plano ng ama noon na ipagkasundo siya sa lalaking hindi pa niya nakita kung sakaling gagalingan niya ang trabahong iyon. Dumating na nga ang araw kung kailan magsisimula na pumasok si Laura sa bago nitong kumpanya. Suot ang isang magandang kasuotan.
Habang nagmamaneho siya sa kanyang sasakyan patungo sa bagong kumpanya, naalala niya si Nanay Sita kung ano na kaya ang naging sitwasyon ng matanda. Marahil lagi naman itong pinagalitan ni Beatrice. Pero ang totoo, wala nang Beatrice ang makapasok sa mansyon nitong si Nathan dahil pinagbawalan niya ito. Nasa office na rin itong si Nathan habang hinihintay ang magiging kapartner nito sa negosyo. Maya-maya pa ay kumatok na rin ang kanyang sekretary sa office. Sir, nasa lobby na po ang anak ni Mr. Salvador. Sige, hintayin mo siya at pakyatid sa conference room. Sige po Sir Nathan. Hello, good morning ma'am. Welcome to the Samonte Group of Company. Hinintay na po kayo ni Mr. Samonte sa may conference room. Tara na po. Nakarating na sila sa tapat ng conference room. Pumatok na ang sekretary habang nakaupo at nakatalikod naman itong si Nathan. Come in. Good morning sir. Narito na po si Miss Salvador, ang magiging kapartner niyo sa kumpanya. Ano Miss Salvador? Babae ba ang maging kasama ko? Napalingon itong si Nathan at napaharap na sa pinto. Kitang-kita niya ang pagpasok ng babae sa conference room. Ikaw? Laura Salvador? Nathan, akalain mo nga naman ano? Hindi ko inasahan na ikaw pala ang kapusuan ni Dad para maging kapartner sa negosyo. Laura, anong ibig sabihin nito? You mean, ikaw ang tinutukoy ni Mr. Salvador na anak? Ako nga Nathan. Ako si Laura Salvador, ang dati mong katulong na walang pinag-aralan. Paano nangyari to? Well, it's a long story. Para pag-usapan natin to. Naparito ako para sa negosyo. Sekretary, kailangan mong paliwanag dito. Ano nangyari dito? Sir, hindi ko rin po alam eh. Hindi ko rin po alam na babae pala ang magiging kapartner mo sa negosyo. Hindi ba sinabi ko sa iyo noon, sa lahat ng mga transaksyon, lalo na ganito, ay usasain mo ang lahat. Pasensya na ho sir. Pasensya. Puro ka na lang pasensya. You're fired. Oops. Anong fire na sinasabi mo? Secretary, you stay here. Alam mo Mr. Nathan Samonte, wala namang kasalanan ng sekretary mo. Sinunod lamang niya kung ano ang tama. Hindi ba katulad ng katulong mo noon na ginagawa ang lahat pero inabuso mo naman ang kanyang katapatan at kabaitan? Laura, tama nga ang sinabi ni Dad. Magaling ka raw sa negosyo. Pero kung pag-uusapan natin ang ugali at attitude mo, katulad ka rin ng walang taong pinag-aralan. Pwede ba? Tumigil ka Laura sa nasabi mo yan? No. I have rights to tell you. At huwag mong kalimutan na kumpanya ko na rin ito. Hindi matanggap ni Nathan ang katotohanan na ang dating katulong lang sa kanyang mansyon ay makakasama niya ngayon sa kumpanya. Okay. Nandito na tayo sa puntong ito. Wala na akong magawa kundi umayag na lamang sa ganitong partnership. So, Miss Laura Salvador, welcome to Samonte Group of Company. Masaya ako dahil isa kayo sa malaking shareholder ng kumpanya ito. Kung meron tayong mga bagay na hindi napagsunduan noon, pwede bang kalimutan natin yun? Ang mahalaga ay pagsamahin natin yung husay at galing natin sa negosyo. Mr. Samonte, may mga bagay at pangyayari na hindi natin agad makalimutan. Pero for the sake of the business, okay. Kalimutan natin ang mga nakaraan. Good. So, I'll introduce you to the board of directors of the company. Inilibot itong si Laura sa buong department at ilan sa kanila ang natuwa dahil sa kanyang pagiging magalang at higit sa lahat, maganda ang dalaga. So, Miss Salvador, nilahad ko na sa iyo ang lahat-lahat ng gawain. At kung may katanungan ka pa, narito naman si Secretary Marga para sa ilang katanungan. At ikaw naman Marga, maswerte ka ngayon dahil may pumigil sa pag-alis mo. Dahil yan ang magpapatanggal sa iyo sa trabaho. Ma'am Laura, maraming salamat po sa pag-save sa akin. Kailangan ko itong trabahong to para sa magulang at kapatid ko. Ayos lang yun Marga, basta gawin mo lang ang dapat at wala kang sakang tao. Salamat ma'am. Hapon na noon kaya nagsiuwian na ang bawat isa. Iho, Nathan, kumusta naman ang trabaho mo? Mukhang napaaga yata ang pag-uwi mo sa bahay ah. Oo Nanay Sita.
Natagpuan ko na kasi ang hinahanap ko. Sino, Nathan? Si Laura. Nakita ko na siya. Nasaan siya ngayon? Natatrabaho? Nay, iba na ngayon si Laura. Alam mo, kaya pala sa lahat ng bagay ay kaya niyang lustan dahil hindi siya tunay na mahirap. Isa siyang anak mayaman at tagapagmana ng kumpanya. Paano nangyari yun, iho? Di ko alam. Hindi na ako natanong sa kanya. Samantalang dumating naman itong si Laura sa kanilang mansyon. Anak, kumusta naman ang first day mo sa kumpanya? Ayos lang po, ma'am, dad. Mabuti naman kung ganun. Lumipas ng mga araw, nagpatuloy lamang si Laura sa trabaho hanggang sa tuloy na itong natuto. Nagkaroon ng sigla sa loob ng kumpanya dahil sa pagdating ni Laura. Wala na lamang naging imik itong si Nathan dahil naging mataas naman ang kanilang profit sa araw-araw. Kaya hinayaan na lamang niya itong si Laura. Hindi nga siya makapaniwala na ang babaeng itinuring niya noong walang pinag-aralan ang siyang naging kapartner niya sa kumpanya. Gusto niyang malaman kung bakit ito nagpanggap na katulong. Samantalang hindi naman makatiis itong si Beatrice mula nang pinagbawalan siya ng lalaki na magtungo sa mansyon. Kaya naman isang umaga noon, nagtungo ito sa Samonte Groups of Company para humingi ng tawad at supresahin ang nobyo. Sa labi pa lamang ng kumpanya, hindi na ito pinapasok ng guard. Guard, ano ba? Bakit hindi mo ako pinapasok? Hindi mo ba nakita? Hindi mo ba ako kilala? Bakit, ma'am? Sino po ba kayo? Bawal ho dito ang hindi empleyado at walang appointment sa boss namin. Hindi mo ba alam kung sino ang fiancé ko? Ang boss mo, si Nathan. Ganun ho ba, ma'am? Pero may bago po kaming boss ngayon at siya ang sinusunod namin. Ano? Sino siya? Biglang dumating naman itong si Laura mula sa likuran nitong si Beatrice. Excuse me, pwede bang makiraan? Bigla itong lumingon at hinarap ang boses mula sa likuran. Muchacha, ano ginagawa mo dito? At bakit ganyan suot mo? Huwag mong sabihin na dito ko na palang tatrabaho bilang janitress? Alam ba ito ni Nathan? Pwede ba, muchacha? Umalis ka na. Hindi ka na bagay dito. Bagay sa'yo ang maglinis ng inodoro. Good morning, ma'am. Let's get inside. Saad naman ng gwardya na nagbabantay sa lobby. Akma na sanang papasok itong si Beatrice pero pinigilan ito ng gwardya. Akala ko ba papasukin mo na ako? Ma'am, hindi po kayo. Si Ma'am Laura Salvador po. Anong Ma'am Salvador? Ang muchachang ito? Wow! Ano nangyari sa mundo? Bumaliktad yata. Beatrice, pwede ba? Paraanin mo kami. Nakaharang sa daanan. Aba, ang sama naman ng tabas ng dila mo, Laura. Pumasok na itong si Laura at ang ilan sa mga empleyado. Nang makarating na ito sa office department, nakita niya rin itong si Nathan sa kabilang mesa. Good morning, Mr. Samonte. Tila may bisita ka yata sa lobby na nagwawala. Naroon yata yung fiancé mo yata yun, no? Hindi kasi pinapasok ng guard, kaya yun, nagwawala. Ilang minuto ang nakalipas, tumunog naman ang telepono ni Nathan. Hello, Sir Nathan. Narito po ngayon sa baba si Ma'am Beatrice. Nagwawala. Ano pong gagawin namin dito? Sige, guard. Masabi na lang na bababa ako. Sige po, sir. Sumakay ng binata sa may elevator at pagbaba niya ng first floor, nakita niya itong si Beatrice. Hey, Beatrice, anong ginagawa mo dito? Nathan, please. Mag-usap naman tayo. Alam kong mali yung nagawa ko sa'yo. Please give me a chance. Beatrice, ano bang sinasabi ko sa'yo? Hindi ba narinig mo na give me space? Pero Nathan, matagal na tayo magkasintahan, hindi ba? Huwag mo naman itong baliwalain, no? Look, Beatrice, it's my decision. Hindi ako mapapayag, Nathan. Pagsisihan mo itong ginawa mo sa akin. Isa pa, tinampihan mo pa yung muchachang iyon? Pwes, magsama kayong dalawa. Bagay kayo. Pwede ba, Beatrice? Let me go. Umalis na itong si Beatrice galit na galit sa ginawa ni Nathan sa kanya. Samantalang nag-uusap naman itong sina Laura at Marga sa office tungkol sa fiancé ni Nathan. Alam mo, ma'am, Laura, para sa akin, ang sama talaga ng ugali ng babaeng yun. Tinatawagan ba naman ako sa tuwing hindi niya makontak itong si Nathan? Hindi ko naman yun obligasyon para lagi kong bantayan si Sir Nathan. Trabaho lang naman ang hinahanap ko dito, hindi ba? Oo nga, Marga. Masyadong pa-choosy ang babaeng yan.
Anong pinag-usapan niyo dyan? Wala naman Mr. Samonte. Just about the type of work na ipapagawa ko kay Marga. Sige, magtrabaho na tayo. Sa halos araw-araw na pagpasok ni Laura sa trabaho kasama ng ilang mga staff ng kumpanya ay mas lalong napalapit ang mga ito sa dalaga dahil sa sobrang mabait at masipag ito sa trabaho. Minsan pa nga may mga oras na pinakausap niya ang ilang empleyadong lalaki sa oras ng break time. Ganyan ang diskarte ni Laura kung paano makihalubilo sa mga empleyado para mas makuha ang loob ng mga ito para maging confidence at ganado sa trabaho. Ngunit hindi ito naunawaan ni Nathan. Sa halip nagsiselos ito sa tuwing may nakita siyang lalaki na kausap ni Laura. Mula kasi sa dati nitong suot na damit bilang isang katulong, mas lalong lumabas ang natural nitong ganda. Kaya hindi may iwasan na paminsan-minsan napatitig itong sa dalaga. Miss Salvador, let me remind you na mas mataas ang posisyon mo sa mga empleyado natin. Kaya itrato mo sila bilang empleyado lang. Ganon ba Mr. Samonte? Alam mo kasi, ito yung teknik ko para maging open sa kanila, sa mga empleyado natin. Pero Miss Laura, it's not part of your job na maging malapit sa mga empleyado, especially sa mga kalalakihan. Well, Nathan, let's talk about the survey, Rapids, the company income last 2 weeks, hindi ba? Di ba mataas ng 8% compare sa last month? Well, you're right. Pero huwag kang masyadong magtitiwala sa kanila. Lalo na sa mga low profile employee. Hay nako Mr. Nathan. Alam mo ba, ang mga mababang klase ng empleyado, sila pa yung malaking contribution sa kumpanya. Let's talk about the driver, the warehouseman, janitor, janitress, messenger. Kung wala sila, paano tayo? Oo naman, alam ko yun. Pero ang sa akin lang ay hinahinay sa pakipag-usap sa kanila. O bakit mo naman ako pipigilan, Mr. Nathan? Sa paraang gusto ko. Ikaw ang bahala, Miss Salvador. I'm just reminding you. Linggo nang lumipas, maganap na ang pangako ni Mariano Salvador na magkita na itong sina Laura at David. Iha, Laura, good news. Dumating na si David mula sa Canada at bukas na mismo ay magkikita na kayo. Kailangan nating pag-usapan ni David kung kailan ang kasal. Dad, kasal agad? Hindi ba pwede nating abutin ng ilang buwan? Kahit na sandaling panahon lang. Alam mo Dad, ang bawat tao talaga ay dalawa lang ang patutunguhan. Magkaroon ng sariling pamilya o kaya naman ay manatiling mag-isa sa buhay. Pero kung gusto ko mang magkaroon ng pamilya, gusto kong mahal ko ang lalaking mapangasawa ko. Hindi yung napilitan lang akong mahalin siya dahil sa isang sunduan. Pero sige Dad, gusto ko siyang makita at makilala. Pero Dad, paano kung may mahanap akong isang lalaki na masigit pa sa kanya at mahal ko ang lalaking iyon? Laura, makinig ka nga. Hindi ba pinag-usapan na natin to? A promise is a promise. Don't change your mind. Bukas, sasamahan kita doon sa condo ni David Anderson. Sige na, matulog ka na. Habang nakahiga itong si Laura sa kanyang kama, hindi ito mapakali. Gusto niyang humanap ng paraan para hindi matuloy ang pagpapakasal sa kanya ng lalaking iyon. Pero paano? Hindi niya na pwedeng ulitin ang ginawa niya noon dahil siya lang din naman ang mahirapan sa sitwasyong iyon. Kinabukasan, maaga naman silang nagtungo sa kondo ni David para surpresahin ang binata. Ngunit pagbukas pa lamang nito ng pinto, nakita ng mag-ama na may kasamang ibang babae itong si David sa loob ng kondo. Oh, Mr. Mariano. Ang aga mo naman itong pumunta rito ah. Hindi ba mamayang hapon pa naman pinag-usapan natin? Mr. Anderson, sinadya ko talaga na ugahan ang pupunta dito para naman mahaba-haba ang ating pag-usapan, pero ano itong nakikita ko? May iba kang babae na kasama rito? Mr. Mariano Salvador, hindi naman ito kabilang sa pinag-usapan natin, hindi ba? Ang napagsunduan natin is papakasalan ko ang anak mo dahil may malaki kang perang hiniram sa akin at ang anak mo ang magiging kabayaran sa lahat ng yun. Huwag mo kalimutan yun. Mr. Anderson, hindi ko sukat akalain na maging ganito ang lahat. I'm expected na ang tanging anak ko lamang ang magiging asawa mo and no one else. Mr. Mariano, huwag mong sabihin na umatras ka na sa kasunduan natin or else babawiin ko sa iyo ang perang pinahiram ko sa iyo. Dad, ano ibig mong sabihin? Binenta mo ako palit ng negosyo natin?
So, ikaw pala ang anak ni Mr. Salvador. Wow, ang ganda mo naman. I like you. Mr. Salvador, sa susunod na linggo, gaganapin ang kasal namin. Okay ba? Or else, ang pera ko ibalik mo sa akin. Para walang gulo. Hindi ba ikaw mismo ang nag-offer sa akin nito kaya I'm expected na hindi ka atras sa napagkasunduan natin. Sige na, makalis na kayo. Umalis na nga ang mag-ama. Sakay ng kanilang sasakyan pero walang imik itong si Laura. Iha, marahil tama ang sinabi mo. Gusto ko lang naman na mas mapabuti ang buhay mo. Pero sa nakita kong iyon, sa ugali ni David, Dad, bakit ayaw mo akong bigyan ng pagkataon para ipakita ko sa iyo na kaya ko na mag-isa kahit wala ang arranged marriage na yan? Nakapagtapos nga ako ng pag-aaral pero hanggang ngayon wala pa rin kayong tiwala sa akin, sa aking kakayahan. Hindi ba nag-offer kayo ng 10% share sa kumpanyang sa Monty Groups? Yun ba yung perang hiniram mo sa kanya? Siguro kung hinayaan mo lang ako noon, matapos ng pag-aaral ko, di sana malaki ng tulong ko sa iyo sa kumpanya natin. E di sana hindi ko na naranasan yung hirap sa labas ng mansyon. Pero ayos lang yun. At least naranasan ko na ang mamuhay ng simple. So paano yun, Dad? Patutuloy pa ba itong plano natin? Laura, gusto kong matras, pero paano kung may balik sa kanya ang perang hiniram ko? 5 milyon ang hiniram ko sa kanya at na-invest ko na yun sa Monty Groups of Company. Dad, sikapin ko pong ibalik yun. May balik natin. Hanap ako ng paraan. Kinabukasan, maagang pumasok sa opisina ang dalaga. Una niyang nakita itong si Marga, ang kanyang sekretary. Siya nga pala, Marga, nabasa mo ba ang text ko sa'yo kahapon na hindi ako makapasok? Opo, ma'am. Pero hinanap po kayo ni Sir Nathan. Kaya ayun, sinabi ko na lang sa kanya na may importante kang ginagawa. Good, mabuti naman kung ganun. Pero ma'am, hindi siya mapakali kahapon. Ewan ko ba kung ano nangyari sa kanya nung hindi kanya nakita. Siya nga pala, Ma'am Laura. Good news. Alam niyo ba kahapon lang nalaman namin na pasok sa top 5 ang kumpanya natin dahil sa good performance at dahil doon may posible na maraming mag-invest sa atin. Dahil yan siguro, ma'am, sa ginawa niyo, sa sikap niyo. Last year kasi kasama kami sa top 20 pero ngayon tumaas ang performance ng kumpanya. Hindi mapigilan ang sayang naramdaman nitong si Laura sa kanyang nabalitaan. Pero sa kabila noon, di pa rin mabura sa kanyang isipan kung paano mabayaran ang 5 million na hiniram ng kanyang ama. Maya-maya pa dumating na itong si Nathan. Good morning, Ms. Salvador. Siya nga pala, pwede ba tayo mag-usap mamaya sa may conference room? Isama mo na rin niyang si Marga para pag-usapan natin ito. Alam mo, Ms. Laura Salvador, ilang linggo pa lamang matapos yung mag-invest sa kumpanya ko at sa mga performance na ginawa mo, tumaas ang ratings natin almost 15% against last month. And dahil dyan, may 3 kumpanya na ang mag-invest sa atin, hoping na we get this deal. And because of that, we celebrate this. Ganun ba, Mr. Nathan? Oo naman. Oh, bakit parang hindi kaya masaya? Ayaw mo ba na isa tayo sa may mataas sa kumpanya ito? Hindi naman sa ganun. Pero, Mr. Samonte, masaya naman ako eh. In fact, atinig ako sa celebration. Hindi talaga alam ni Laura kung asan niya kukunin ang ganun kalaking halaga ng pera sa loob lamang ng ilang linggo. Naganap na nga ang kanilang celebration. Masaya ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na may maganap na kasiyahan sa kumpanya. Sa mga oras na iyon, nakasuot si Laura ng isang magandang kasuotan. At sa hindi inasahan, laging napatitig itong si Nathan dahil sa ganda ng dalaga. Mr. Nathan, may dumi ba ang mukha ko at lagi kang nakatitig sa akin? No. Naalala ko lang naman kasi si Beatrice. Kumusta na kaya siya? E di sana pinapunta mo siya dito para naman may makasama ka. Ayaw ko na, Laura. Ayaw ko na sa kanya. Gusto ko yung isang klase ng babae na masipag, yung para palaban sa lahat ng bagay. Ganun ba, Mr. Nathan? Nako, sigurado ako na makahanap ka rin yan. Tiwala lang. Oo naman, Laura. Actually, nakahanap na nga ako eh. Ganun ba? Sino naman? Paano kung sabihin ko sa yung ikaw, yung kaharap ko ngayon?
Siya ang babaeng gusto ko. Mr. Nathan, sigurado ka ba sa sinasabi mong iyan? Oo, Laura. You know, I really like you. Hindi ko alam, Laura, kung bakit kita nagustuhan. Kung bakit may naramdaman ako sa'yo. Mr. Nathan, nagbibiro ka lang naman, hindi ba? No, Laura. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Totoo ito. Gusto kita. Nathan, ang totoo, kakasal na ako sa sunod na linggo kay David Anderson. Ano? Kay David Anderson sa lalaking iyon? Bakit? Kilala mo ba siya? Hindi lang kilala. Siya lang naman ang half-brother ko, ang nagtraidor sa amin ng daddy ko at nagtungo siya sa Canada. Kaya nga nagalit sa kanya si dad dahil pinagkatiwalaan namin siya. Pero anong ginawa niya? Nag-invest siya ng malaking halaga na hindi man lamang nalaman namin. At matapos lumaki ang perang iyon, bigla siyang nawala at nagtungo sa ibang bansa. Akala nga namin noon ay tuloy na itong bumagsak, pero mabuti na lamang at dahan-dahan na itong bumangon. Kaya hindi namin mapatawad ang lalaking iyon kahit half-brother ko siya. Pero masama siyang tao. Laura, hindi ako papayag na punta ka sa kanya. Ayaw ko maulit ang nangyari sa amin noon. Bakit? Ano nangyari sa inyo noon, Nathan? May mahal akong babae noon bago dumating si Beatrice sa buhay ko. Ang totoo nga nun, malapit na kami ikasal pero sa hindi inaasahan, nagbago ang pakitungo nito sa akin. Bigla siya nalamig sa akin. Nabalitaan ko na lamang na sumama siya sa lalaking iyon sa ibang bansa. Pero hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon. Umano ang babaeng iyon dahil ayon ang investigasyon. Pero ang totoo nun, baka na ni David siguro dahil once na ayaw niya sa babaeng iyon ay ayaw niya. At kung gusto niya, hanap siya ng ibang paraan. Ganun ba, Nathan? Nakatakot pala ang kapatid mo? Oo, Laura. Pero hindi ako papayag na may masira ulit na buhay dahil sa kanya. Laura, ano bang naging dahilan kung bakit magpapakasal ka sa kanya? Paano mo siya nakilala? Si Dad kasi, di ko alam kung paano niya nakilala itong kapatid mo pero pinagkasundo niya ako dahil sa hiram niyang pera. At yung perang iyon, yan yung ginamit ni Dad para i-invest dito sa Samonte Group of Company. Dahil alam ni Dad na mabilis lamang lumago ang perang iyon sa kumpanyang ito. Kaya kapag hindi namin ay balik sa kanya ang 5 million sa sunod na linggo, I have no choice kundi pakasalan siya. Laura, hindi ako makapapayag na mangyari iyon. Ayaw ko magwagi ang lalaking iyon. Sa siyang walang kwentang tao, hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Hayaan mo, hanap tayo ng paraan para makatakas ka sa lalaking iyon. Hindi ako papayag, Laura, dahil mahal na mahal kita. And look, nagsisimula ng magandang performance ang kumpanya natin, di ba? Kaya gagawin natin lahat. Ibabalik natin ang perang iyon sa dad mo. Pero paano, Nathan? Hindi pwedeng ang kumpanya natin ang sakripisyo natin. Oo, alam ko yun. Pero may iba akong paraan. Ano, Nathan? Ibebenta ko yung mansyon na pinamana sa akin ni Dad. Sa halagang iyon para hindi ka lang makuha ng lalaking yun. Nathan, gagawin niyo talaga yun? Para lang sa akin? Oo naman. Baka naman gusto mo lang kasing pigilan ang kasal dahil sa galit ka sa kapatid mo. No, Laura. I'm doing this because I love you. Pero paano si Beatrice? Si Beatrice ba? It is a part of my past relationship. Alam mo naman, di ba, kung anong klaseng ugali ang babaeng iyon. Hindi siya deserve. Hindi niya deserve ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit naibenta ko na naman ang mansyon, at least the company will progress dahil sa ginawa natin. Pasaan din pa at makabawi din tayo at may balik ang mansyon. Tuloy na ngang naibenta ni Nathan ang mansyon. Samantalang pinalipat na lamang itong si Nanay Sita sa bahay ni Laura para naman may magsikaso sa kanila. Nanay Sita, namiss kita. Laura, namiss din kita. Nakawento sa akin ni Nathan ang lahat-lahat. Laura, kilala ko rin yan si David. Dahil simula bata pa lamang sila, lagi silang nag-aaway. Sinasaktan niya si Nathan. At yun ang ayaw ko sa kanya. Pasensya na kayo, Nanay Sita, kung pati kayo nadamay pa sa nangyaring ito. Ano ka ba, Iha? Huwag kang magalala dahil
Mabawi din natin iyan. Muling bumalik sina Mariano at Laura sa kondo ni David para muling makipagkita at ibalik dito ang perang nahiram nila. Oh, Salvador's family, anong sadyendo dito at naparito kayo? Few days later, maganap na ang kasal namin ng babaeng iyan. Mr. Anderson, naparito kami para sabihin sa iyo na umatras na kami. Ano? Alam niyo bang ginagawa niyo? Paano kung hindi ako papayag na matras kayo? Si Laura sa kasal namin. At bakit hindi ka papayag? Narito ang 5 million. Eto, tanggapin mo. 5 million? Alam niyo, kung tutusin, nabili ko na si Laura noon pa matapos mong tanggapin ang perang iyon. Kaya hindi ako papayag na kusa na lamang kayong atras sa napagkasunduan natin. Hindi ko pa nga nahawakan ng babaeng yan. Mr. Anderson, ano ba ang hanapin mo? Narito na ang 5 million plus 1 million. Huwag mo sabihin na di mo pa rin tatanggapin ito? Well, okay. Di ko alam kung saan kayo kumuha ng perang iyan. Para balik sa akin. Hindi ba nalugin ang negosyo nyo? Mr. Anderson, wala kang pakialam kung saan galing ang perang ito. Mr. Salvador, makakalis ka na. Dalhin mo ang perang iyan at iwan mo dito ang anak mo dahil akin na siya. Dad, tara na, umalis tayo. No, Laura, dito ka lang. Anong gusto mo? Lumabas ang daddy mo rito sa kondo ko na nakasakay ng ambulansya? Nakita mo ba itong hawak ko? Isang bala lang ito, siguradong boom. Kaya maiwan ka dito. Dad, umalis ka na. Pero Laura, I'm sorry kung di ikaw nadamay na at umantong sa ganito. Please Dad, go. Agad umalis ang kanyang ama pero bago ito umalis, niyakap muna nito ang kanyang anak. At niyakap din ito itong si David. Bitawan mo ako, matanda ka. Umalis ka na, bilis. Mabilis na lumabas itong si Mariano. Bit-bit ang 6 million na nasa loob ng attache case. Anderson, ano ba ang gusto mo? Laura, syempre. Hindi malaga sa akin ang perang iyan. Ang malaga sa akin ngayon ay ikaw. Ikaw na sobrang ganda at bagay na bagay sa akin. Halika nga dito. Lumapit ka. Bitawan mo nga ako. Nasaktan ako. Laura, masasaktan ka talaga kapag lumaban ka pa. Ang sama talaga ng ugali mo, Anderson. Tama ang sabi ng kapatid mo. Oh, so you mean kilala mo pala ang kapatid kong sinitan sa monte? What a coincidence naman. So ano ang sinabi niya sa'yo? Na masama kong tao? Masama akong anak? Sila naman itong dahilan kung bakit ako naging ganito. Tinuring nila akong ibang tao. Wala silang pakialam sa akin dahil ba anak ako sa labas? Pagsisihan mo ito, Anderson. Nakasigurado ako na hanapin ka rin ng mga otoridad dahil sa ginawa mo ito sa akin. Matapos nalaman ni Nathan na nasa kama na ni David itong si Laura, agad na itong gumawa ng aksyon para makuha ang dalaga. Samantalang mula naman sa kondo, nagtungo naman itong si David sa kanyang private rest house para doon niya itago si Laura kasama ng isang abogado para doon gawin niya ang kanilang kasal. Sir Mariano, paano natin to malaman kung nasaan itong si David at si Laura? Hindi ako mapapayag na mangyari iyon sa kanya. Mr. Samonte, huwag kang galala. Madali lang natin silang mahanap dahil may inilagay akong isang tracker sa bag niya at siguradong matutun natin sila. Magaling, Mr. Salvador. Ang galing mo talaga. Kinabukasan ng madaling araw, maagang nagtungo sina Nathan, Mariano at ilang mga kapulisan para sugpuin ang masamang plano ni David Anderson. Nakita ng mga ito sa GPS tracker kung saan ang location ng taong iyon. Laura, narito na tayo sa harapan ng altar. I need your participation habang narito pa si Judge para sa ating kasal. Samantalang hindi naman nakapagsalita ang dalaga dahil sa ayaw nito sa plano ng lalaki. Ilang saglit pa dumating itong sina Mariano at Nathan kasama ng ilang kapulisan para hulihin itong si David. Mr. David Anderson, you are under arrest. Nang nagawa pa itong si David, dinala ito sa kapulisan para pagbayaran ang kanyang kasalanan. Samantalang labis naman ang tuwa nitong si Laura dahil sa wakas natuntun agad nila kung saan siya dinala ng lalaking iyon. Anak,
kumusta ka? Dad, mabuti naman ako. Mr. Nathan, maraming salamat din sa iyo dahil agad kang gumawa ng aksyon para iligtas ang anak ko. Oo naman Mr. Mariano, I need to rescue Laura dahil kapartner ko siya sa trabahong ito. Dad, I have something to tell you about Mr. Nathan Samonte. Papaano yung sinabi ko sa'yo noon na may mahal din akong lalaki at gusto ko siyang mapangasawa ko? Sino anak? Dad, walang iba kundi si Nathan Samonte. Nagtapat siya sa akin ng pagmamahal at totoo, mahal ko rin siya. Laura, ganun ba? Well, as long as mahal niyo ang isa't isa, okay. Wala akong magagawa. Nako, maraming salamat po Mr. Mariano. Nathan, from now on, just call me Dad. Isa ito sa pinakamasayang araw sa buhay ni Laura dahil sa kabila ng lahat ng paghihirap, napagtagumpayan pa rin niya ang lahat lalo na pagdating sa pag-ibig. Dahil sa magandang performance ng kumpanya at sa sipag ng mga ito, mas lalong tumaas ang kanilang profit at dahilan para muling makabili ng bagong mansyon itong si Nathan. Isang taon ang lumipas, hindi na pinlampas pa ni Nathan na mag-propose na ito sa dalaga at tuloy na silang nagpakasal. Kay sarap sa pakiramdam, sa kabila man ng maraming pagsubok sa buhay, sa kabila man ng mga maraming naranasan, masakit na bagay ay hindi pa rin ito bumibitaw. Mga kaibigan, saan mang sulok kayo sa mundong ito, dahil para sa pamilya, huwag tayong sumuko sa laban, basta para sa kinabukasan. Shoutout nga pala sa mga kababayan natin na nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. Lagi po kayong mag-iingat sa lahat ng panahon. Mga kaibigan, at dito na po nagtatapos ang kwento sa buhay pag-ibig ng ating bidang si Laura. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aking munting channel. Hanggang sa susunod pa nating mga kwentong pag-ibig. Maraming salamat at paalam.